Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng Kronika. Lalong nagkasala ang mga pinuno, mga pari at mga bayan at tinularan nila ang lahat ng kasuklam na kaugalian ng mga bansang pagano. Tinungisan nila ang bahay ni Yahweh na itinalaga nito sa sarili sa Jerusalem, kaya't binalaan sila ni Yahweh Diyos ng kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng kanyang mga sugo, sapagkat nahabag siya sa kanyang bayan at tirahan. Gayunman nilibak nila ang mga sugo ng Diyos, hinamak ang kanilang mga salita at pinagtawanan ang kanyang mga propeta hanggang sa sumabog ang galit ni Yahweh sa kanyang bayan na wala ng lunas. Sinunog ng mga Kaldeyo ang bahay ng Diyos at kiniba ang mga pader ng Jerusalem. Sinunog nila ang lahat ng palasyo at sinira ang lahat ng bahay na mahalaga. Ang mga nakaligtas sa tabak ay dinala sa Babylonia bilang mga alipin niya at ng kanyang mga anak, hanggang sa kamtin ng kahariang Persya ang kapangyarihan. Kaya't natupad ang sinabi ni Yahweh sa bibig ni Jeremias, mananatiling tiwangwang ang lupain at magpapahinga ng 70 taon upang bawiin ito ang kanyang mga taon ng pamamahinga. Sa unang taon ni Sirong hari ng Persya, ginusto ni Yahweh maganap ang sinabi niya sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias, kaya pinukaw ni Yahweh ang espiritu ni Sirong hari ng Persya at nainitusan niyang magpahayag sa salita at sa sulat sa buong kaharian. Ito ang sabi ni Sirong hari ng Persya, ibinigay sa akin ni Yahweh Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa, at inutusan niya ako na itayo ko para sa kanya ang isang bahay sa Jerusalem, sa Huda. Sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan, sumakanya nawa ang Diyos at umahon siya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang mapagpalang araw po ng linggo sa ating lahat. Naringgan po natin ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng Kronika. At ito ay nagpapahayag ng kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na kahit nagkasala laban sa Kanya, nasaktan siya, patuloy pa rin niyang tinatawagan, patuloy pa rin niyang pinatatawad ang lahat ng pagkakasala ng kanyang bayan. Bilang isang Kristiyano, tayo ay tinatawagan na magbalik loob sa Panginoon, lalo ngayong panahon ng Kwaresma. Malapit na tayo sa pagdiriwang ng mga pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At binibigay sa atin ng panahon ng Kwaresma, ang panahon ng pagbabalik loob, ang panahon ng pagsisisi, ang panahon ng pagtalikod sa mga kasalanan, upang tayo ay maging ganap na tao, maging ganap na kawangis ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, mga kapunda, ipanalangin natin sa Diyos na bigyan pa tayo ng panahon upang pagsisihan, talikdan ng mga kasalanan at bumalik sa Kanya bilang kilalanin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Amen. Atin pong dalasalin ang Baginong Maria bilang pagpupugay sa ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria. Baginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, pinalala mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang magandang araw po sa ating lahat. Ingat po.